Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. So wala akong pasok ngayon, kaya vlog na vlog tayo. O eto na mga kabibig, si Duke Frasco. Frasco. Nagsalita na kung bakit siya pumirma sa impeachment ni VP Sara. Rason ni Congressman Duke Frasco para sa kanyang constituents ang ginawa niya. Nako po! Kaya pala. So, lahat ng mga kongresista nagsalita ngayon ba, ang kanilang rason ay para sa kanilang constituents, para sa kanilang distrito. Pero bakit yung ibang mga kongresista hindi pumirma? Ang rason ni Richard Gomez is bahala na kung ano ang pera natin, kakasyahin natin, may kita naman ang mga distrito nila. Pero bakit itong mga ibang kongresista, parang kung ako yung nasa distrito na makakonsensya ako, bakit ginawa ng aking congressman, congresswoman, na pumirma sila sa impeachment nang dahil sa akin. Ako ang rason kung bakit sila pumirma. Dapat ba akong makonsensya? Loko, ito na kabibig ha. Ito na ang Bisaya to mga kabibig. So, every now and then, puputulin ko yung video tapos i-explain ko kung ano ang sinasabi niya. Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba? O, makinig tayo mga kabibig ha. Ito ang main reason kung bakit pumirma siya sa impeachment ni VP Sara. Okay? Ready na ba? Ito ang rason ni Congressman Duke Frasco bakit siya nagpirma. Let's listen. Ako lang ipaabot ka ninyo, no? Ako ang rason. Siguro na pamunta na sa ko kung unsa sa ako ang rason nganong nipirma ko sa pagpadala sa impeachment complaint sa ato ang VP Sara adto sa Senado. Maraming nagtatanong kung bakit ako pumirma sa impeachment case ni VP Sara na nandun na sa Senado. So, ito yung aking saloobin at rason. No? Ipuyo ko sa sobra sa 240 kabuok na congressman. Sa tibuok House of Representatives, 306 may kabuok. 240 or almost 80% ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Kaya Senado man ang muhukog. Ang Senado o ang mga senators mooy mo decide na abay sala or wala guilty ba sa katong mga aligasyon against sa to ang VP Sara. Siguro na wait muna, Duke Frasco, kasi sinabi mo dito parang naghugas kamay ka na sinabi mo na ang Senado ang magsasabi kung merong kasalanan or guilty ba si VP Sara. Bakit ang Kongreso wala bang kakayahan para tingnan kung si VP Sara ay guilty or may kasalanan? Pumirma ka, it's because gusto mo ang Senado ang mag-imbestiga. Pero what's the point of having Quadcom? What's the point of having a committee that talks about kung ano ang mga nangyari sa confidential funds? Meron na nga kayong conclusion, di ba? Kaya itong impeachment is somewhat the conclusion of that committee. Parang napaka-weak ng inyong rason dito na parang sinabi mo, bahala na ang Senado. Pina-impeach nyo nga si VP Sara sa Kongreso. It means meron kayong nakitang rason kung bakit siya in-impeach. Kasali na kayo. Nagbigay na kayo ng verdict sa Kongreso. Oo. Hindi na vice presidente si VP Sara sa Kongreso kasi na-impeach nyo na. Kayo ang unang nag-impeach kay VP Sara. Sa Senado, yun na ang proper trial. Pero sa Kongreso, impeach nyo na si VP Sara. So kasali ka. Kasali ka sa mga taong nagpa-impeach kay VP Sara. Tungkol na mga aligasyon na medyo serious masad, kabahin sa mga confidential funds, kabahin sa katong isulti siya nga iyang patyo ng presidente, patyo ni... Sabi ni Doc Frasco, narinig yun naman ang mga allegations tungkol sa confidential funds, tapos yung narinig nyo na gustong patayin ni VP Sara ang presidente. Naku, Doc Frasco, nakita nyo ba yung video ni VP Sara tungkol dito?
I think need mo pa talaga tingnan ang video to conclude kung talagang sinabi yan ni VP Sara. niya First Lady. So, ang ngayon sa niya, matagaan sa sakto nga forum, no? Ang ato ang VP Sara, ay karon wala na makatutapot sa media, no? Kung sa mga information, mas tagaan siya sa saktong forum, kung lugar, konting ato sa Senado, na makatubag sa mga issue. Pero ang rason yun ako, duha ka buo, no? Ang akong ingasabot ka ninyo. Ang number one reason yun ako, mga siya yung pinaka-importante sa ako ang tanaw. Number one reason yun ako, kananiboyo ko sa majority nandito sa House of Representatives. Number one reason yun, tungkol ninyo. Oh, number one reason niya kung bakit siya pumirma at sumama sa majority na ma-impeach si VP Sara ay dahil sa mga tao. Weh. Grabe. Dahil sa mga tao, bakit? Yun kasi nakikita nating mga rason nila eh, 'di ba? Parang tayo ang ginawan lang rason. So tayo na ang dapat makokonsensya. Tayo ang nagpa-impeach kay VP Sara kasi ginawa tayo nilang rason. 'Di ba? So naghuhugas sila kamay, ginawa kong rason ito dahil sa inyo. Kayong mga tao ang iniisip ko. So kayo ang rason kung bakit na-impeach si VP Sara. Ganun ba? Tungkol ninyo, mo na nga ipoyo ko sa majority. Dahil sa Dili ko gusto majority. na ang ato ang mga programa, ato ang mga proyekto, diri sa ato ang distrito, marisko. Rason pala niya is matatakot siya na yung mga programa sa distrito niya will be risky. Bakit risky? Budget? Naku, budget na naman. No? Sama sa ato ang scholarship. Ang ato ang scholarship program dinhi sa ato ang distrito sobra na sa 16,000 kapo karon ng tuiga. Sa ato ang assistance para sa ato ang mga PWDs. Nahatag ka og PWDs karon, assistance sa ato PWDs karon nga tawa ato nga ismana sa liruan. Assistance sa ato ang mga mananagat, assistance sa ato ang mga software, assistance sa inuha, sa ato ang mga drivers, no? Assistance sa mga vendors, sa ato ang mga programa dinhi sa ato ang dito distrito, plus sa ato ang mga proyekto na So it means, Congressman Duke Frasco, mawawalan ka ng budget kung hindi ka pipirma? Kasi if iisipin natin, yung distrito mo may budget eh. Yearly budget yan na pwede mong gamitin para sa mga programa mo. 'Di ba? Gets nyo, kabibig? Yun ang, naguguluhan ako sa rason. O sa sana sinabi nila na, kung hindi ako pipirma, mawawala ako ng budget. Kung hindi ako pipirma, hindi ako makakuha ng additional budget. Mga ganun ba? 'Di ba? Ipatukod gaduha ka bukok na universities din sa atong dito distrito. Usa ka university dito sa Liloan. Usa ka university dito sa Bourbon. Nako ipatukod nga airport ngadto sa Camotes. Nako ipatukod nga hospital ngadto sa Liloan. Government center kani ngadto ang mga covered courts, mga kadalanan na atong ipasilito. Kaning mga classrooms na ato ang ipatukod. No? So in short, kung hindi ka pipirma, hindi ka bibigyan ng budget. Ganun ba, Doc Frasco? Because you are mentioning a lot of projects in your district. Risky daw. Sulod di sa tanan atong mga programa o sa atong mga proyekto o mo na ang kasunod nganong dipirma ko. Hindi ko gusto marisko ng ato ang mga programa. Kung may kabok ako na dili lang ko sa majority, dili ko mukuyog sa kadaghanan dito. Mauwanig ang ato ang mga hangyo. Mauwanig ang ato ang mga programa o mga proyekto. So yung perma-perma pala sa impeachment is hindi galing sa puso. Yung perma sa impeachment meaning conditional. Maybe it depends on how the congressmen and women think about it, mga kabibig. Kasi sa sinasabi ni Doc Frasco, marami siyang ni-mention dito eh. Kasi pag hindi ako sasama sa majority, posible itong mga programa natin is parang hindi mabigyan ng funds or posibleng nasa huli.
o hindi mabigyan ng atensyon? Risky nga, sabi niya. Kaya, delikado kayo, masiruhan ko sa ako ang budget. Oh, there you go. Delikado na masiruhan or delikado na bibigyan ako ng zero budget. Oh, there you go. Galing sa kanyang bibig. Delikadong mabigyan ako ng zero budget. Oh, gets nyo na. Masiruhan ba sa ako ang mga kayuhan, mga programa sa mga proyekto dinis at mga ministry ko. Hinumdumin ninyo mga kaisunan ko, karon Mayo 12, dili ni siya eleksyon sa presidente. Dili ni siya eleksyon sa vice presidente. No? Ang presidente o ang vice presidente nato karon maura gyapon ang presidente o ang vice presidente nato ini kauhan sa Mayo 12. Eh, pina-impeach na ang vice presidente. Oo, in-impeach nyo nga ang vice presidente sa Kongreso. Kayo talaga? Pag 2028. Kung simba ko, masiruhan ko sa akong budget, ipaawahin mo kita sa 240 ka mo ang imutan, di ko dito ako na, kung dili ka ubuyo sa kalaghan. Ito na. Kung pananglitan, masiruhan tong budget, dili ka tagaan ng pondo para sa tuwa mga programa, mga proyekto. For example, mag-zero budget tayo, hindi tayo mabigyan ng budget sa programa natin. So it's all about project, it's all about budget pala yung pagpirma sa impeachment ni VP Sara. Asa mo kung kadulog? No? Magulos naman yung nagawa mga scholars. Sa 16 feet kabuok na nangyawan sila, no? Nag-expect sila na matagaan ng tabak ikan sa gobyerno aron nga makapadali sila sa pag-eskwela. Kaya nga ito ang mga kaigsuunan ng hospital. Sa mga pribado ng mga hospital, hindi na sila kaduon din nato. Kaya wala na budget sa mga hospital. Kaya nga ito ang ayuda para sa ito ang mga drivers ninyo, mga solo parents, mga PWDs, mga vendors. No? So ito ay parang speech na pakokonsensya. Dapat pakonsensya ka. Ginawa ko to para sa inyo kasi pag hindi ko to gagawin, hindi ako sasama sa majority. Posibleng mag-zero budget tayo at hindi matutuloy ang mga programa natin or baka nasa huli tayo sa listahan na bibigyan ng budget. Ganon. Kaya mga projects na kami patungkol ng mga kapasibitos sa kalanan, bridge na rin sa Atmon, sa mga classrooms, mga cover courts, asa mo pa doon? No? Di mo ito sa kanang ng bash ako karon sa social media. Di mo ito sa walang masuporta na ako. Di mo gani ko kanto sa pagkatinuan lang sa vice presidente. Kaya idumol ko rin atong 2023. Ayaw ko ang classroom. Dahil secretary na siya, walang kanin siya kata. Mala ka. Aron na hindi marisiko ang tanan. Ako yung una pero klaro. Muna ni kuyog ko sa majority. Kung pakutanong ko ninyo, no? Asa mo pumipili? Kinsa man ako ko. Kamu, ang ato ang distrito, ang ato ang mga programa o mga proyekto, or ato po sa national ng mga politiko. Asa man kinsa man akong piliho. Ang piliho yun ako, kamu, ang ako ang distrito. Ang kayuhan sa ato ang distrito. Sa ikaduha ka rason, ako lang din yung isulti din yung pangalawang rason. Wala naman po magbuhat ng puntuhan ko rin, no? Dapat talagang ipaabot na ako ang unsa ako ang debate, unsa ang tinuod. Ang ikaduha ka rason, anong ipirma ko, which is ako ang tanaw, dili kanya siya importante sa kumpara sa primero ka rason. Ikaduha ka rason, kaya mahuman ni personal din ako na reason. Personal reason niya, pa yung pangalawa. Kung mga hinunod mga kaigsunan ko, atong July 2023, 1 year after lang sa bagong administration, July 2023, naatoy nito, madapong sa higayaw na issue dili sa nasod nato. Ang issue kabahin sa Love the Philippines video. It's all about the video, Love the Philippines video. Ito yung pangalawang personal reason niya. Pakinggan natin ha. Love the Philippines ad campaign, ikan sa Department of Tourism. Diba? Ang namuo sa Department of Tourism, ako asawa. Yung asawa Labi niya. kayo itong nga issue, i-bash siya, i-daot siya sa media,
Gani ang akong asawa ato, wala siya salat. No? Kaya pag ganitong ipa-investigar to ang maong issue kabahin sa Love the Philippines. Halimbawa na mo, pinsay at bahay, pinsay na issue. Ang kauban ra sa ato ang BP Sara. No? Ihangyo na mo si BP Sara. Dito ko ani ko yung ko sa so bali nalaman nila kung sino ang nag-bash sa asawa ni Doc Frasco. Sabi ni Doc Frasco na ang nag-bash daw ay kauban, it means ano bang kauban sa Tagalog ay kasama ni VP Sara. Kung asawa. Ihangyo itawag si Christina ni VP Sara, kauban ko man ako. Kung ingon ang ako ang asawa ni Christina, ihangyo ni VP Sara nga pwede ba nga matambagan lang o masultian lang yung nato ang mga kauban sa social media na hinihintay lang sa inyo ang pagdaot nga rin sa ato. At total kauban. Ano nangyari? Tumawag yung asawa ni Doc Frasco kay VP Sara. Tapos sinabihan si VP Sara or nag-request or either asking VP Sara to pwede ba maghinay-hinay yung mga bashers, yung mga kasama ni VP Sara daw di umano na mag-bash sa asawa niya. Ang tubag ni VP Sara nga, hindi siya pwede makatabang, hindi siya pwede makapatlong sa atong social media personalities. Yang may Christina, sige, kung ka pwede ba na makahatag lang ka sa imuhang statement of support, no? Sama sa gibuhat sa atong presidente, sama sa gibuhat sa atong mga senator. So ito nangyari. Sabi ni VP Sara, hindi ko kaya na hindi ko kaya mapigilan yung mga nag-bash sa'yo. Tapos sabi ni Christina, pwede ba magbigay ka ng statement hinggil dito? Sama sa gibuhat sa mga mayor, mga congressman, mga governors. At alam, statement of support, no? Alam sa iya, kumikan na uban na sila. Dinigyan ko kuno pwede. So, ang ko ang asawa itong panahon na, sad to say, na nasa kuyog yun sa wala siya So, 1 month. Si Christina feels sad kasi hindi siya natulungan ni VP Sara, hindi nabigyan ng statement hinggil sa issue na iyon ng Love the Philippines. After atong July 2023, August 2023, nakadawat ko report sa akong cellphone, nakadawat ko mga picture nga niduhaw ay ang VP Sara dinhi sa ato ang distrito. Gani, wala ko niyang ipahibalo, wala sa ko niyang ipitar. Niduhaw siya o nakikita sa ato ang katbang sa politika. 2023. So last 2023, pumunta daw si VP Sara sa distrito nila, tapos hindi alam ni Doc Frasco na pumunta si VP Sara, tapos nabalitaan ni Doc Frasco na si VP Sara ay pumunta sa kalaban ni Doc Frasco. Pagka 2024, last year, 1 year after ito, July 2024, naasa din siya sa social media, makita ka sa ninyo, search din yung history. Ibalik ka sa si VP Sara, din niya sa ito ang distrito. Wala na sa ko niya ipahibalo, wala na sa ko niya imbitar, nakikita na sa siya sa ito ang katbang. Ganingan ko sa Carmen, bila sa galing niya siyang post. Sure. So, nahibuong yun, no? Na sukat pa sa 2016, may suporta niya. Ngayon pa pa itong panahon na sa Liloan. Baka that time nakita na ni VP Sara kung ano ang kulay at totoong kulay, or baka that time nakita na ni VP Sara na I need to change my strategy. Ganon. Di ba? We don't know kung ano ang rason ni VP Sara. Alam niyo naman si VP Sara, kung magbigay ng rason, pasabog talaga. Ako lang, usap kayo sa tibong dito distrito, ang idawat niya diri sa atong district, no? Pag 2022, nilansan na siya pagka-vice presidente, ihang yung ako ang asawa, bagos pa ganyan akong asawa itong panahon na, ihang yung ako iba nga si Christina ang mudipinsa niya sa media, isip niya ang spokesperson. Isugot si Christina, bisan bang bagos siya, no? Gusto si Christina. Ang nangyari ngayon, no, parang parang tinatawag niya, ito yung mga nagawa ko para sa iyo, ito yung mga ginagawa pa namin para sa iyo, pero parang hindi ka parang
ang utang na loob. Wala kang parang sa pangalawang rason dito ni Doc Frasco, parang sinasabi niya si VP Sara walang utang na loob. No? Ang makatapang ni VP Sara. Sabi nga, si Christina that time, buntis pa, ginawang spokesperson ni VP Sara, hindi nag-aatobiling maging speaker even though pregnant pa siya, di ba? Pero, karon mo na niya nahitabo. Naibuo lang yung reason. Nanong sa naagihanan na to, niya sabi, ang gihasan na sunod ko ng amigo sa diba? So yun pala mga unang rason ni Doc Frasco is for the people. Kasi pag hindi hindi siya pipirma sa impeachment, there's a possibility na sinabi niya mag-zero budget or baka pang last sila i-entertain ng government. Pangalawang rason is personal, kung saan parang naramdaman niya na parang malayo na sila ni VP Sara. Nung pumunta si VP Sara sa kanilang distrito is hindi siya na-inform. Tapos pumunta si VP Sara sa kalaban niya. Tapos 2 times daw yan. Tapos yung si Cristina Frasco nagkaroon ng big scandal bang istorya ng Love the Philippines, ang daming bashers. Tapos yung mga nag-bash daw ay mga kaibigan, kagrupo ni VP Sara or ka-member ni VP Sara. I think ito yung mga mga DDS or mga vloggers na nakapuna din. So, tinawagan ni Christina si VP Sara kung pwede bang kausapin na maghinay-hinay sa pagbabash. Pero sabi ni VP Sara, wala akong magagawa dyan. Tapos sabi ni Christina, pwede bang magbigay ka ng statement tungkol dito kasi marami na nagbigay ng statement, supporting me regarding this and regarding that. Pero hindi nagbigay si VP Sara. Tapos, yun na nga, parang it's all about walang utang na loob or parang they feel sad na ito na ang nangyari sa kanilang relationship with VP Sara. So yun na kabibig, yun ang statement ni Doc Frasco, kayo na ang bahalang mag-isip-isip. Pero sa akin naman, kung ramdam naman natin ang sinseridad ni Doc Frasco, no? Kung may problema sila ni VP Sara, mas padali namang kausapin si VP Sara, sana nagpa-schedule kayo ng tawag dito, date with VP Sara and open this up everything. Ano ba nangyari? Ano bang, ganito na. Yung parang, dito lang siya Pero, well, karapatan naman niyang mag-voiced out ng kanyang rason kung bakit siya pumirma sa impeachment ni VP Sara. It's personal and for the community. Personal and community. So, yun lang po mga bibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!